Clara, talaga bang iyan lang ang orderin mo? Ang kuripot mo talaga. Hindi ka ba nahihiya sa amin? Para akong nabingi. Ang bawat salita ni Liza, ang hipag kong ubod ng ganda at yabang, ay tila sampal sa aking mukha. Narinig ko ang mahihinang pagtawa ng buong pamilya ng asawa ko. Nasa isang mamahaling restaurant kami at ako ang sentro ng kanilang panunuya. Nag-iinit ang pisngi ko, ramdam ko ang bawat tingin, bawat bulong. Tinawag nila akong kuripot, cheap, maramot, lahat ng masasakit na salita. Hindi nila alam ang katotohanan. Hindi nila alam na ang gabing iyon ay magiging simula ng kanilang malaking kahihiyan. Ang gabing iyon ay babalik sa kanila, doblado. At sa tuwing maaalala ko iyon, hindi na lungkot ang nararamdaman ko, kundi isang matamis at malalim na kasiyahan. Ang kasiyahan ng paghihiganti. Ako si Clara. Sa aming komunidad at sa aking propesyon, kilala ako bilang isang babaeng masipag, matalino at higit sa lahat, binibiyayaan ng gandang sadyang nakakakuha ng atensyon. Hindi ko kailangan ng mamahaling kolorete o magarbo na damit para mapansin. Sapat na ang aking tindig, ang aking tiwala sa sarili, at ang pagiging totoo sa aking sarili. Sa trabaho, mabilis akong umangat. Pinaghirapan ko ang bawat sentimo na aking kinikita. Kaya naman, bawat desisyon ko sa buhay, lalo na sa pera, ay pinag-iisipan kong mabuti. Hindi ako lumaki sa karangyaan. Ang mga magulang ko ay simple lamang, ngunit itinuro nila sa akin ang halaga ng pagpupunyagi at pagpapahalaga sa bawat kusing. Para sa akin, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng mga bag na may designer label o sa kinang ng alahas na suot mo. Nasa kakayahan mong buuin ang iyong kinabukasan, ang makapag-ipon para sa mga pangarap na mas malaki kaysa sa pansariling luho. Kaya naman, tahimik akong nag-ipon at nag-invest, malayo sa mga mata ng mga mapanghusga. Ang asawa kong si Marco, mahal na mahal ko siya. Siya ang aking katuwang, ang aking tagapakinig. Subalit, ang kanyang pamilya, ang mga Montejo, ay galing sa ibang mundo. Kilala sila sa kanilang matinding kayamanan, sa kanilang mga ari-arian, at sa kanilang elite na pamumuhay. Sa umpisa, tanggap naman nila ako. Mumingiti ako sa kanilang mga kwento ng bakasyon sa Europe, nakikinig sa kanilang pagmamalaki sa kanilang mga vintage car. Akala ko, simpleng pagkakaiba lang ng kultura, ng pinanggalingan. Subalit, sa likod ng kanilang mga ngiti, ramdam ko ang matatalim na tingin. Ang aking pagiging simple at praktikal ay tila isang misteryo sa kanila, o mas malala pa, isang kahihiyan. Ramdam ko ang pagtingin nila sa akin, lalo na sa tuwing bibili ako ng simple at practical na bagay. Walang alahas, walang mamahaling relo, walang bagong designer bag kada buwan. Nakikipag-ugnayan ako sa kanila, sumasama sa mga family gathering, pero laging may pakiramdam na may bumabagabag. Parang may mali. Hindi ko lang lubos na maintindihan noon kung ano iyon. Ang unang pagkagambala ay nagsimula sa mga pahiwatig. Sa mga kunwari biro na mayroong tusong kahulugan. Laging si Liza, ang hipag kong mahilig magpasikat sa kanyang mga mamahaling gamit, ang nangunguna. Clara, hindi ka ba naiinitan sa ganyang damit? Bagay ba iyan sa kasal? Naku, dapat bumili ka na ng bagong koleksyon. Kami ni Mama, kakabili lang namin ng French brand. Sabay taas niya ng kanyang bag na halatang mamahalin. Nangingiti siya, pero alam ko, may gusto siyang ipahiwatig. Sa umpisa, hindi ko pinansin. Umingiti lang ako at sinasabing, ay, praktikal lang, Liza. Sayang naman ang pera kung bibili ng panibago kung may magagamit pa. Pero hindi ko alam na ang simpleng sagot na iyon ay magiging mitsa ng kanilang paghusga. Sa mga sumunod na family dinner, lalo silang naging vocal. Pinag-uusapan nila ang mga bagong kotse, ang mga alahas, ang mga bakasyon sa abroad. At sa bawat kwento, laging may kasamang tingin sa akin, tila hinihintay ang aking reaksyon. Kapag tahimik ako, parang nabubuhay sila. Kapag nagsasalita naman ako tungkol sa simpleng pagtitipid, may bumubulong na kuripot talaga, sabay tawa. Isang beses, nagkayayaan kaming mag-celebrate ng birthday sa isang sikat na buffet restaurant. Iminungkahi ko ang isang masarap na kainan sa kabilang bayan na alam kong masarap at malinis at higit sa lahat, mas mura. Agad na nagtaasan ang kilay nila. Ano ka ba, Clara? Magta-travel pa tayo para lang sa kainan? At sa probinsya pa? Nakakahiya naman sa atin. Ang cheap naman ng dating.
Narinig kong bulong ni Tita Elena, ang nanay ni Marco, sa tabi ni Liza. Nagkunwari silang hindi nila ako narinig, pero malinaw na malinaw sa akin ang bawat salita, tila tunog ng mga pinong basag na salamin sa aking puso. Nagpatuloy ang ganito. Ang aking pagiging praktikal ay naging batayan nila sa paghusga sa aking pagkatao. Kung bibili ako ng bago, laging may komento. Aba, nagkaroon din ng budget si Clara sa wakas. O kaya naman, akala ko ba, pinanghihinayangan mo ang pera? Nagbago na yata ang ihip ng hangin. Para bang ang bawat galaw ko ay nasa ilalim ng kanilang surveillance. Ang pakiramdam ko ay laging may nakabantay sa akin, laging may nakahandang husgahan ang bawat desisyon ko. Ang mga katanungan ay nagsimulang bumagabag sa aking isip. Bakit sila ganoon? Bakit tila ang halaga ng isang tao ay nasusukat sa dami ng kanyang pera o sa mga bagay na kanyang binibili? Bakit tila mayroon silang gustong patunayan sa akin o sa kanilang sarili? Mayroon bang mas malalim pa sa mga biro na ito? Nagsimula akong magkaroon ng pagkabahala, isang pagkabahala na laging bumubulong sa aking isip. Ang mga biro ay naging mas matatalim. Ang mga sadyang komento ay naging mas direkta. Ramdam kong pinapalala nila ang sitwasyon. Nagsimula silang magkumpara, hindi na lang sa ibang tao, kundi sa kanilang sarili. Si Alexa, ang pinsan ni Marco, grabe kung gumastos sa sarili niya. Ang ganda ng kotse, bago lahat ng gamit niya. Ikaw, Clara, kailan ka pa kaya mag-u-upgrade? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Minsan, sinasabi nila ito sa harap ng ibang tao, tila sinasadya para mas lalo kong maramdaman ang kahihiyan. Ang bawat salita ay parang suntok sa aking sikmura. Naalala ko noong nagbakasyon kami sa Boracay. Excited ako dahil matagal ko nang gustong pumunta doon. Pero naging ibang-iba ang karanasan. Pinili ko ang isang mas simpleng resort, mas malapit sa nature, at mas mura. Nagalit sila. Ano ba naman yan, Clara? Bakit di ka sumama sa amin sa 5-star resort? Gusto mo bang mapagtawanan tayo ng ibang tao na galing ka sa ganyang resort? Sabi ni Liza na may pagmamataas sa boses, na tila pinagmumukha akong pulubi. Hindi ko maintindihan ang punto nila. Para sa akin, ang karanasan ang mahalaga, hindi ang presyo o ang brand ng resort. Pakiramdam ko, lalo akong nagiging dayuhan sa sarili kong pamilya. Hindi lang sa material na bagay. Pati sa pag-uusap, ramdam ko ang pagiging marginalized. Kapag nagbibigay ako ng opinyon, madalas nilang baliwalain. Ah, Clara, masyado ka namang praktikal. Hindi mo maiintindihan ang mga bagay na ito. O kaya, sige, Clara, ikaw na ang masinop. Ikaw na ang may alam ng lahat. Sa tono nila, para bang isang kahihiyan ang pagiging masinop. Unti-unti, napansin ko rin si Marco. Tahimik lang siya, nakayuko. Dati, ipinagtatanggol niya ako. Ngayon, para siyang nahihirapan. Nahihirapan siyang pumili sa pagitan ko at ng kanyang pamilya. Ang kanyang katahimikan ay masakit, parang isang malaking sugat na hindi gumagaling. Isang araw, nagkayayaan kaming mag-invest sa isang bagong negosyo na ipinapanukala ng pinsan ni Liza. Mukhang maganda naman ang offer at pinag-aralan ko. Pero nakita kong hindi pa ganoon kalaki ang return on investment nito at medyo risky. Iminungkahi kong mag-aral muna kami ng mas malalim. Agad na nagtaasan ang kilay nila. Lara, masyado kang nag-iisip. Dapat sumabay ka sa pamilya. Kami nga, hindi na nagdalawang isip. At doon, sinimulan na naman nila akong tawaging kuripot at walang tiwala sa pamilya. Tila ba ang pagiging maingat ay isang kasalanan? Doon ko napagtanto na hindi lang ito simpleng pagbibiro o pagkakaiba sa pananaw. May mas malalim. Mayroon silang gustong mangyari at ang aking pagiging matipid ang tila sa gabal. Ang pagiging independent ko sa pananalapi ay tila banta sa kanila. Ang unti-unti nilang paghila sa akin pababa ay nagsimula ng maging malinaw. At ang kanilang pagpapahirap sa akin ay nagsimula ng maging personal. Ramdam ko ang pagtaas ng tensyon sa bawat salita, sa bawat tingin nila. Nagsimula akong makaramdam ng takot, takot na tuluyan akong mawala sa sarili ko dahil sa kanilang impluensya. Hindi ako papayag na apihin nila ako. Ang mga pahiwatig at pangungutya ay nagbago tungo sa mas direkta at nakakasakit na mga paratang. Nagulat ako nang malaman na may mga balita na silang ikinakalat tungkol sa akin sa ibang miyembro ng pamilya. Alam niyo ba, si Clara, sobrang kuripot niyan?
Hindi man lang makapagbigay ng konting tulong sa pamilya. Hindi raw kami kasama sa priorities niya. Ito ang mga salitang narinig ko mula sa isa sa mga pinsan ni Marco, na tila nagulat nang makita ako. Ang mga usap-usapan ay kumalat na parang wildfire. Ang bawat bulong ay parang dagdag na apoy sa aking galit. Masakit. Ang lahat ng aking pinaghirapan, ang aking prinsipyo sa buhay, ay unti-unting winawasak ng kanilang paninirang puri. Ang pinakamasakit ay nang sabihin nilang hindi ako supportive sa pamilya. Palagi akong nandyan sa tuwing may kailangan sila. Kung may emergency, ako ang unang nagbibigay ng tulong. Pero dahil hindi ako sumasabay sa kanilang luho, nagiging masama na ako sa kanilang mga mata. Naalala ko pa ang isang pagkakataon. May business venture ang kapatid ni Marco at humihingi sila ng suporta pinansyal. Nag-aalala ako dahil hindi pa ganoon kaayos ang business plan at medyo malaki ang halagang hinihingi. Nang magtanong ako ng detalye, agad silang nagalit. Clara, ayaw mo ba kaming tulungan? Ano bang ginagawa mo sa pera mo? Nagtatago ka ba? Ang mga tanong na iyon ay parang mga saksak sa aking puso, na tila sinasabi nilang may kasalanan ako dahil sa aking pagiging maingat. Si Liza pa ang pinakamadalas magpahayag ng kanyang disgusto, tila nagtatago ng tuwa sa likod ng kanyang kunwari ipag-aalala. Siguro may itinatago ka, Clara. Hindi mo na kami kasama sa buhay mo. Hindi ka na namin maintindihan. Nagsimula akong mag-isip. Hindi ito makatarungan. Hindi ito tama. Nagpasya akong hindi na lang sila pagbigyan. Kailangan kong ipaglaban ang aking sarili, ang aking integridad. Nagsimula akong mag-ipon ng mga ebidensya. Pinansin ko ang kanilang mga galaw, ang kanilang mga bulong-bulungan, ang kanilang mga paninira sa akin. Nalaman ko na hindi lang ako ang biktima ng kanilang pagiging mapanira. Mayroon din palang ibang mga kamag-anak na kanilang pinagkakalat-kalatan ng kung ano-anong issue, lalo na kung ang mga ito ay hindi sumusunod sa kanilang gusto. Para silang mga linta na kumakapit sa pera at kapangyarihan. Nang makita ko kung gaano sila kagarapal sa kanilang paggastos, lalo na si Liza na laging may bagong designer item na ipinagmamalaki, na kung titingnan mo ay halos hindi niya nagagamit, mas lalo akong nagkaroon ng desisyon. Patuloy silang nagpapakasarap sa mga luho, samantalang ako, tahimik na nagtatayo ng pundasyon. At doon, naisip ko, darating ang panahon na marerealize nila ang kanilang mga kamalian. Darating ang panahon na ang kanilang pagmamataas ay magiging sanhi ng kanilang kahihiyan. Ang tensyon ay hindi na lang sa loob ng bahay. Lumabas na ito, kumalat at nagkaroon ng sarili nitong buhay. Naramdaman ko ang lamig ng hangin sa tuwing dadaan ako sa harapan nila, ang lamig ng kanilang paghusga. Ang bawat tingin nila ay parang isang patalim na unti-unting lumalalim. Hindi na ako papayag na apihin nila ako. Ang buong pag-iisip ko ay nagbago. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa pagtitipid. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili at sa pagrespeto. Sa loob ng maraming taon, tahimik akong nagtatrabaho, nag-ipon at nag-invest. Hindi ako nagbubungkal ng aking mga pinagkakakitaan, hindi ako nagmamayabang sa aking mga pinansyal na desisyon. Mas gusto ko ang tahimik na paraan, ang pagpapalago ng aking yaman nang walang kaalam-alam ang iba. Pinili kong ilagay ang aking mga pinaghirapan sa mga bagay na may tunay na halaga, hindi sa mga panandaliang kasiyahan. Isang malaking bahagi ng aking ipon ay inilaan ko sa isang pangarap. Ang pangarap na maging katuwang sa isang negosyo na naniniwala ako. Isang high-end na restaurant na matagal nang pinagpaplanuhan at sa wakas ay malapit nang magbukas. Isang restaurant na magiging simbolo ng aking pagpupunyagi at pagiging praktikal. Ang lahat ng pagtitipid ko, ang lahat ng pagtanggap ko sa mga pangungutya nila, lahat iyon ay may patutunguhan. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag nila akong kuripot. Hindi dahil sa wala akong pera, kundi dahil mas pinipili kong ilaan ito sa mga bagay na may mas malaking halaga at pangmatagalang potensyal. Hindi ko ipinagsasabi ang tungkol sa investment na ito. Tanging ang aking accountant at ang may-ari ng restaurant ang nakakaalam. Gusto kong maging sorpresa ito. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari. At nagkaroon ng perpektong pagkakataon. Nang malaman ng pamilya ni Marco ang tungkol sa bagong restaurant na malapit nang magbukas, isang restaurant na balitang magiging isa sa mga pinakamainit na spot sa syudad, na may eleganteng disenyo at lutuing internasyonal. Agad nilang gustong magpa-reserve para sa kanilang family celebration.
Ang anibersaryo ng kasal ni Tita Elena at Tito Robert. Narinig ko si Liza na masiglang nagkukwento sa telepono, doon daw tayo magse-celebrate, Mama. Ang ganda daw doon at ang sarap ng pagkain. Pero syempre, mahal. Alam mo na, bagay sa atin ang mga mamahaling lugar. Ang kanilang boses ay puno ng pagmamayabang. Napangiti ako nang walang nakakakita. Perpekto. Hindi nila alam kung gaano ito kaperpekto. Ang restaurant na iyon, ang restaurant na pinagmamalaki nilang pupuntahan, ay ang mismong restaurant na malaki ang share ko. Ang aking tahimik na pagpupunyagi ay magiging isang malaking bangungot para sa kanila. Ang kanilang pagmamayabang ay magiging sanhi ng kanilang kahihiyan. Ang kanilang pagtawag sa akin na kuripot ay magiging isang malaking ironya. Ang gabi ng selebrasyon ay dumating. Naghanda ako. Suot ko ang isang simpleng, ngunit eleganteng dress na akma sa okasyon. Hindi ito mamahalin pero bumagay sa akin, tila nilikha para sa sandaling iyon. Pagdating namin sa restaurant, namangha ang pamilya ni Marco sa ganda ng lugar. Kitang-kita sa kanilang mga mata ang paghanga, ang pagliwanag ng kanilang mga mukha. Agad silang naghahanap ng upuan na nasa sentro. Nako, ayan na si Clara, ang tagal-tagal kumilos. Siguro tinitingnan niya pa kung anong pinakamurang pwedeng orderin. Ang arte-arte naman, bulong ni Liza, sapat para marinig ng lahat sa aming mesa. Pinipigilan ko ang ngiti ko dahil alam ko magbabago ang ihip ng hangin. Umupo ako at nagsimula na ang kanilang paboritong laro, ang paghusga sa aking mga pagpili. Nang dumating ang menu, mabilis akong pumili ng isang simpleng pasta dish, hindi dahil sa presyo, kundi dahil sa lasa. Agad na nagsalita si Liza, na tila nag-aabang ng pagkakataon. Ayan, kita mo na, ang kuripot talaga ni Clara. Kami, steak na agad, ang pinakamahal. Siguro, ang allowance mo, Clara, hindi sapat para sa ganyang kainan, ano? Kawawa ka naman. Nagsipagtawanan sila, ang kanilang tawa ay parang isang orkestra ng pangungutya. Narinig ko ang bulong ni Tita Elena, kaya pala hindi siya nakikisama sa mga bakasyon natin, walang pera. Paniguradong may pambayad lang sa kuryente at tubig. Ang bawat kagat ko ay tila may kasamang panunukso. Pinagpatuloy nila ang kanilang pagbibiro at pangungutya. Clara, di ba may utang ka pa sa akin noong Christmas? Wala ka pa ring pambayad? Naku, dapat talaga magtipid ka pa ng husto. Sabi ni Liza, sabay kindat sa kanyang ina. Nangingilid ang luha sa aking mga mata, pero hindi ko ipinakita. Sa halip, umiti ako ng bahagya. Alam ko, malapit na. Ramdam ko na ang paparating na pagbabago sa kapalaran. At doon, nang nasa kasagsagan ng kanilang pagbibiro at pagtawa, tila pinigil ang oras. Bumukas ang pinto ng opisina ng manager at lumabas ang may-ari ng restaurant. Si Mr. Reyes, isang kilalang negosyante sa aming syudad, na kilala sa kanyang yaman at impluensya. Umiti siya sa akin, isang matamis at taos-pusong ngiti na tila kami lang ang nasa silid. Agad na nagtaka ang pamilya ni Marco. Ano ang ginagawa ng may-ari ng restaurant sa aming mesa? Akala siguro nila ay magrereklamo ako sa serbisyo, o baka may kilala akong waiter. Lumalapit siya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa akin. Miss Clara Montejo, napakagandang makita kayo rito ngayong gabi, sabi niya, malakas at malinaw, narinig ng lahat ng nakaupo malapit sa amin. Gusto ko lang pong personal na magpasalamat sa inyong tiwala at suporta. Dahil sa inyong malaking investment at sa inyong pananaw, naging posible ang lahat ng ito. Kayo po ang isa sa aming pinakamalaking katuwang sa pangarap na ito. Ang mga mukha ng aking hipag at biyenan ay unti-unting nagbago. Mula sa pagmamataas, naging gulat. Mula sa pagtawa, naging tahimik. Nakita ko ang panlalaki ng kanilang mga mata, ang pagbagsak ng kanilang mga panga. Para silang mga estatwa, ang kanilang mga tinidor ay nanatiling nakabitin sa ere. Si Liza, na kanina lang ay nagmamayabang, ay biglang namutla. Investment. Anong investment? Tanong niya, nautal, halos hindi makahinga. Opo, Ma'am Liza, sagot ni Mr. Reyes na may ngiti, na tila tuwang-tuwa sa sitwasyon. Si Miss Clara po ang isa sa mga pinakamalaking investor namin dito sa restaurant, at siya rin po ang nagbigay ng maraming ideya sa disenyo at menu. Hindi lang siya basta investor, isa rin siyang visionary. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya.
At sa inyo po, sir, sabi niya, sabay baling kay Marco, napakarami niyo pong blessings kay Ma'am Clara. Dapat po ay ipagmalaki niyo siya. Ang buong restaurant ay tila tumigil. Narinig ko ang bulong-bulungan ng ibang customers na tila nakarinig din ng usapan. Ang pamilya ni Marco, na kanina lang ay nagpapahiya sa akin, ay ngayon ang naging sentro ng kahihiyan. Hindi nila makuhang magsalita. Hindi nila alam kung saan itatago ang kanilang mga mukha. Ang kanilang mga tinawag na kuripot ay ang siyang nagbigay ng malaking pag-asa sa isang bagong negosyo at pinatunayan ang kanilang kamalian. Ang kanilang pagmamataas ay bumalik sa kanila ng doble, triple pa. Ang tunog ng kanilang nahulog na reputasyon ay mas malakas pa kaysa sa ingay ng restaurant. Ang gabi ay natapos sa matinding katahimikan. Walang nangungutya, walang nagbibiro. Ang pamilya ni Marco ay umuwi na may nakabitin na kahihiyan sa kanilang mga balikat. Si Liza, hindi na nagsalita pa ng kahit isang salita, ang kanyang mukha ay kasing pula ng kamatis. Si Tita Elena, nakayuko lamang, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanilang pagmamataas ay naglaho, napalitan ng isang mapait na realisasyon na hindi nabibili ng pera ang tunay na respeto. Pag-uwi namin ni Marco, tahimik siya. Hindi niya ako tiningnan sa mata. Alam kong nag-iisip siya. Matagal bago siya nagsalita. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay bumuntong hininga. Clara, pasensya na. Hindi ko alam. Pasensya na sa pamilya ko, sa lahat ng kanilang pinaggagawa. Ang mga salitang iyon ay parang isang himala. Sa wakas, naintindihan niya. Naintindihan niya ang aking panig, ang aking pinagdaanan, ang mga sakripisyo ko. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat, ang aking mga pangarap, ang aking mga plano, ang aking pagnanais na magtayo ng matatag na pundasyon para sa aming kinabukasan, at ang dahilan ng aking pagiging maingat sa paggastos. Hindi ko ito ginawa para magmayabang, kundi para lubusan niyang maintindihan. Mula noon, nagbago ang aming relasyon. Mas naging matatag, mas naging bukas. Naging mas magaan ang aming samahan, na tila isang mabigat na pasanin ang nawala. Si Marco, sa wakas, ay tumayo para sa akin. Hindi na niya hinayaan ang kanyang pamilya na apihin ako o husgahan ako. Ang pamilya ni Marco. Unti-unti silang lumayo. Ang kanilang social standing ay nabawasan din dahil sa kanilang asal. Ang mga balita tungkol sa nangyari sa restaurant ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo, at ang kanilang reputasyon bilang mga mayayabang at mapanirang puri ay naging usap-usapan. Wala nang nag-aaya sa kanila sa mga high-end na okasyon, at ang kanilang mga payo ay hindi na pinakikinggan. Ngayon, mas payapa ang buhay ko. Nagpapatuloy ang restaurant, at patuloy itong lumalago, nagiging isa sa mga paboritong kainan sa syudad. Ang aking pagiging kuripot ay naging dahilan ng aking tagumpay. Natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng mga bagay na binibili mo, kundi sa pagpapahalaga sa sarili, sa pagiging matalino sa iyong mga desisyon, at sa kakayahang manindigan para sa iyong sarili. Ang bawat sentimo na pinaghirapan ko ay may halaga, at ang bawat desisyon ko ay may layunin. Ang paghihiganti ay matamis, lalo na kung ang paghihiganti ay nagmumula sa pagpapakita ng tunay mong halaga sa pamamagitan ng iyong mga nagawa. At ang pinakamagandang bahagi, hindi ko na kailangan pang magsalita. Ang aking tagumpay ang nagsalita para sa akin, ng malakas at malinaw.